ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Dumulog sa resibo ang ina na si Maricel para mahanap ang kanyang anak na si Christian. Naglayas ang binatilyo matapos hindi nito magustuhan ang pagpapagamot sa kanya ng ina para sa kanyang karamdaman na intermittent explosive disorder. Sa pag-ikot ng resibo at ng ilang social worker ng barangay, kasama si Maricel, isang pamilyar na muka ang nakita niya. Ayan. Kumpirmado, si Christian na nga ang batang natagpuan ng barangay na pag-alagala sa kalsada. Matapos ang mahigit 3 buwang pangungulila ni Nanay Maricel, nayakap niyang muli ang anak. Nakamusta ka na po? Kumakain ka ba? Hindi nakita ko po sila. Parang naginamaan mo. Sobrang saya po yun sa akin. Pero ang inaakala niyang masayang reunion nilang mag-ina, Baka sabihin nila hindi kita Masama yun, ha? mauuwi pala sa pagwawala at pagpupumiglas ng bata. Nang humupa ang bata, pansamantala siyang pinatuloy sa isang Center for Youth Facility. Kinabukasan, formal lang iturn over ng lokal na pamahalaan ng Olongapo City si Christian sa MSWDO ng Dinalupian, Bataan. Agad siyang isinailalim ng isang social worker sa counseling session. Kumusta ka na? Okay lang ba ikaw? Kasi ikaw ay isang batang nandun na sa pagkaligaw o yung tinatawag na children at risk. Hindi mo na iniisip yung mga magulang mo, hindi mo na iniisip yung mga kapatid mo. Sarili mo na lang. Tutulungan ka namin. Andyan, marami kaming tutulong sa'yo para mapabuti ka. Pero sa kalagitnaan ng counseling ni Christian, Sinundo mo ako. Dahil sumasama naman ako. Pero, diba, sumasama naman ako nun. Ginagawa mo na pala akong ano? Hindi kita tinutulungan. Iyak pa. Ay, Ganyan na po. hindi maganda yung ganyang gawa. Tutulungan ka nga namin eh. Saan pa kayo nakita eh? muli na namang naging agresibo ang bata. Ano ba? Pag di ako nakapunod, Maging ang kanyang sariling ina, bigla na lang niyang nasapak. Hindi mo maiwanan. Ha? Ano wait? Inaano mo yung nanay mo? Dahil sa pinakitang kilos, nagpasya na ang Dinalupian MSWDO na hindi pwedeng ipasok si Christian sa isang shelter, lalo pat posible siyang makasakit ng ibang bata. Bakit talaga kita dinamo? So, kailangan siguro magamot muna natin yon para ma-rehab siya, para yung kung ano man po yung depression niya o kung ano man po yung problema niya, ma-solve. Sa tulong ng resibo, isang 12 anyos na binatilyong pinaghahanap ng sarili niyang ina ang nailigtas nito lamang Miyerkules. Ayan. Saan? Narito po ang video ng counseling habang kinakausap ng social welfare officer ang ina ng bata. Tignan niyo ho ang gagawin ng minor de edad. Bigla niyang binuntal ang sarili niyang ina sa harapan mismo ng social welfare officer habang isinasagawa ang counseling. Nang magpakita ng bayolenteng asal, nagpasya ang social welfare office ng Dinalupihan ng Bataan na mas makabubuti kung sa isang rehabilitation facility dadalhin si Christian para magpagaling at sumailalim sa behavioral rehabilitation. So, dito sa Bataan, actually wala kaming shelter regarding dyan sa mga child at risk o yung tinatawag na CAR. Kailangan po kasi talaga dapat yun sa tamang treatment tayo. Hindi yung kikilos po tayo ng mabilisan pero hindi po natitreat yung tama doon sa bata. Kaya sa pahintulot ng ina at rekomendasyon ng otoridad, dinala ng resibo si Christian sa isang private rehabilitation facility para mas mapabuti ang kanyang kalagayan at hindi na muling bumalik sa lansangan. Dito, ipinaliwanag ng medical staff ng rehabilitation facility kung ano ang mga programang makatutulong para makontrol ang kondisyon ni Christian. Sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, maaari na raw makitaan ng pagbabago
si Christian. Mostly naman po kasi sa program nga po namin, pati po yung mga behavior nila na nakikita po na mali. So yun po, makakatulong po yung program. Kaya isa sa mga ina-explain nga namin na hindi naman parusa na dalhin sila sa isang facility na ganito. Nandito po sila para tulungan sila. At the same time, hindi naman sila dadalhin dito kung hindi sila napariwara sa labas. Naiiyak ako na nagagalak po. Hindi ko na po maintindihan. Basta po masaya po ako para sa anak ko na natulungan niyo po ako ng programa. Matapos ang mahigit 3 buwang paninirakan sa lansangan at sa ilalim ng tulay, ito na ang magiging bagong tahanan ni Christian. Malayo sa anumang uri ng peligro at higit sa lahat, may hatid na bagong pag-asa sa kanilang mag-ina.